Wala tayong sinusunod. Sinusunod niyo lang is kung paano niyo bina-value yung sarili niyo. Kaya kung mapansin niyo, habang tumatagal na ng parami yung clients niyo, halimbawa, nakatatlong clients ka na, so meron ka na experience, mas gamay mo na kesa nung una. Ngayon, feeling mo, ay, parang lugi ako sa ganung rate pala, taasan ko pa. Kayo lang din talaga yung magre-rate sa sarili niyo. Kasi kahit bigyan ko kayo, let's say ito, no? Lalo na dito sa local. Let's say, sabihin ko sa'yo na at least yung rate mo 15,000. Pero kung sa sarili mo, hindi mo pa kaya talaga, alam mo yun yung parang feeling mo, ay, ang taas naman nun. Parang hindi ko naman yata deserve yun. Hindi mo rin siya may bibigay na rate dun sa kausap mo na client. And depende rin kasi to sa magiging agreement nyo. Pag ba sinabing ikaw ang gagawa ng creative, anong klaseng creative ang gagawin mo? Mga photos lang ba to na i-edit mo sa Canva? Or mahaba ba tong video na kailangan mong i-edit at lagyan ng storyline? So magkaiba yon. Mahirap yun gawin actually. Yung halimbawa, bibigyan kanya ng mga madaming clips, tapos ikaw bahala gumawa ng creative, ikaw bahala mag-edit ng video para magkaroon siya ng storya. Kasi yung video creative, ito para lang maintindihan nyo din, hindi lang siya basta pinagtagpi-tagpi na clips. Hindi yun ganon. Kailangan meron siyang story. Kahit na 30 seconds lang yan, kahit na 60 seconds na video ad yan, kailangan meron siyang sinusundan. Hindi yung random na bibigyan kanya ng clips tapos pagsasama-samahin mo lang. Hindi yun ganon. And syempre, depende rin to dun sa kausap mo na real estate. Kung ano yan, real estate broker ba yan? Or agent lang? Depende. Kung magkano din yung kaya niya na